Ano ang mga bitbit mo sa buhay sa mga sandaling ito ng iyong paglalakbay? Isang puspos ng pananampalatayang araw, kapanalig. Nasa 3 linggo na tayo ng Pasko ng Pagkabuhay. Pasalamatan natin ang Panginoong Hesus sa mga karanasan nating nagpapatotoo na tunay nga siyang buhay at kasakasama natin sa araw-araw na paglalakbay sa buhay. Ito po ang inyong lingkod, Sister Lines ng Daughters of St. Paul, na nag-aanyayang buksan na natin ang puso at isip sa paggabay ng banal na spirito upang maunawaan ang mensahe ng mabuting balita. Isinalaysay ng 2 alagad ang nangyari sa daan at kung paano nila siya nakilala sa pagpipiraso ng tinapay. Habang pinag-uusapan nila ang mga ito, tumayo siya mismo sa gitna nila at nagsabi, "Huwag kayong matakot. Sumainyo ang kapayapaan." Nagulat nga sila at natakot, at akala'y nakakita sila ng kung anong espiritu. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo naliligalig?" Matapos masabi ito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at paa. Hindi sila makapaniwala sa labis na galak at nagtataka pa rin, kaya sinabi niya sa kanila, "May makakain ba kayo rito?" At binigyan nila siya ng 1 pirasong inihaw na isda at pulot pukyutan. Kinuha niya yon at kumain sa harap nila. Sinabi niya sa kanila, "Sinabi ko na sa inyo ang mga ito nang kasama ninyo ako. Kailangang matupad ang lahat ng nasusulat sa akin sa batas ni Moses, mga propeta at mga salmo." At binuksan niya ang kanilang isipan para maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya, Ganito ang nasusulat. Kailangang magdusa ang Mesiyas at pagkamatay niya'y buhayin sa 3 araw. Sa ngalan niya ipahayag sa lahat ng bansa ang pagsisisi at ang kapatawaran ng mga kasalanan. Sa Jerusalem kayo magsisimula. Kayo ang magiging saksi sa mga ito. Paglalakbay. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang gustong tahakin, mangyari at puntahan ang buhay. Sa bawat paglalakbay, may kanya-kanyang bitbit at pinagdadaanan. Maaaring ito ay excitement, lungkot, kapanatagan at minsan ay kawalan ng kasiguraduhan at pag-asa. Sa ating mabuting balita ngayon, nakita natin ang paglalakbay ng 2 alagad na takot. Tumatakas sila mula sa Jerusalem papuntang Emmaus. Bitbit din nila ang panghihinayang dahil para sa kanila, ang kanilang kinikilalang Mesiyas ay wala na. Kaya nga't balot ng lungkot at pighati ang kanilang paglisan sa Jerusalem, ang lugar ng kanilang pagkabigo. Pero ang kanilang pagkabahala ay pinawi ni Jesus. Siya mismo ang tumagpo sa kanila sa daan upang iparamdam na hindi sila iniwan. Nakisabay si Jesus sa kanila, pinaliwanag ang kasulatan at binuksan ang kanilang isipan sa paghahati ng tinapay. Doon nila naunawaang ang Diyos pala ay kapiling nila. Mga kapanalig, ito rin ang sinasabi sa atin na sa bawat krisis na pinagdadaanan sa paglalakbay ay madali sa atin ang lisanin ang Jerusalem, lugar ng pagdududa at takot, at sa bandang huli ay tumakas papuntang Emmaus, lugar naman ng kawalan ng pag-asa. Isa lang ang nais ipahiwatig sa atin ni Jesus, hindi niya tayo bibiguin. Hindi, matyagang uunawain niya ang ating kahinaan at mananatiling kapiling siya upang bigyan tayo ng lakas at pag-asa. Magandang paalala ito sa ating lahat na may Diyos na matyagang nakikilakbay sa atin. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po.
At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Dito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang sa mga pinagdadaanan nating pagsubok sa buhay. Umugot ng kaliwanagan, lakas at pag-asa sa Panginoong Hesukristong muling nabuhay.